welcome back to my channel. So today, bumalik na tayo dito sa Osaka, Japan. Sorry, hindi ko na kayo naisama sa pagbabiyahe, no? Pero same pa rin naman yung sinakyan natin, di ba? Nanggaling tayo sa Kyoto, nagstay ako doon ng 2 nights. So, Hankyu line pa rin naman yung sinakyan ko pabalik ng Osaka, no? So ngayon, nandito na ako sa bago nating hotel. This is a budget hotel dito sa Osaka. Very affordable and I really love it. Kasi super clean. Ang pangalan nito is Koko Hotel Osaka Namba. So, K-O-K-O. Koko Hotel Osaka Namba. This is my place. Dalawang bed. Ay, sige, mag-room tour muna tayo. 2 beds yung binigay sa akin. But it's okay kasi pag ganito yung nangyayari, usually, yung isang bed ko is more of sleeping bed. Tapos yung isang bed ko is yung pahingahan ko na bed pag marumi pa ako. Diba? Pag marumi pa ako, pag hindi pa ako nakakaligo masyado, doon muna tayo tatambay sa isang bed. But this is my room. Sige. So, yun guys. Ito nga yung aking bedroom. May dalawa siyang single beds. 1 and 2. Meron lang mga pa-wall art dyan si Mayor. Meron akong window dito. Ano bang view natin? Wala. Pader lang. Ah, medyo nakikita ko naman yung kalsada ng konti. Konti lang. Ayan. Tapos, dito sa gilid, meron kang TV. Ayan. Meron kang upuan at may desk. May mga nakalagay lang dyan si Mayor. Pwede nyo namang iusog. Kung gusto nyo kumain or mag-work. Meron ka rin trash can. Merong mini fridge dito. Open natin yung mini fridge. Yan. Cute lang siya. Maliit lang talaga siyang fridge. Pero at least, kapag may mga binibili kayong malalamig, pwede nyo ilagay dyan. Merong whole size na body mirror. Ayan. May sleeper na. Sinuot ko na ngayon sa akin. Walang cabinet guys, pero mayroon naman silang area dito na pwede mong ihang yung clothes mo. Ayan. So may 4 silang hanger dito. And then yung aking luggage is nakandyan lang. Ayun lang no, ang problema ko lang kapag dalawa kayo no. For example, nandito yung luggage ko. Pwede namang ilagay yung luggage ng isa dito. Tapos pag magbubukas kayo, you have to move it a little here, dito. Tanggalin nyo na lang yung upuan. Dito mo siya i-open ng ganyan. Yun talaga yung parang problem ko usually kapag nagba-budget hotel ako sa Japan no, kasi very common talaga. Very common yung ganitong size sa Japan no, na pag budget hotel, medyo mahirap magbukas ng maleta. Pag dalawa kayo. Ako wala problema kasi mag-isa ako. Like, mabubukas ko siya dito. Ayan. I can open it here. Pwede naman pag bubukas kayo, yung isang maleta, iusog nyo muna dito. Kung sino man yung maleta. Tapos, yung isa lang muna yung magbubukas dito. Ano na lang kayo? Salitan. Salitan na lang kayo. And then, tignan naman natin yung toilet and bath. So, yan. Ito yung toilet and bath. Ayan. Very common to na kapag yung liguan mo sa Japan is naka-bathtub ka. Pero dyan ka na lang maliligo yan. Sasarhan mo lang yan. So, meron kang shower. Meron ka ring mirror ulit dito. Hi! Libre naman yung mga shampoo, conditioner, body wash, pati itong face soap. Merong sink, toilet bowl, free naman yung toothbrush. And yeah, ito, ang favorite natin, yung may automatic na bidet. Diba? May tissue rin if you want. So, and actually, unlimited yung toiletries, yung mga coffee, nandun sa baba. Mamaya papakita ko sa inyo pag nagpunta tayo sa lobby. But nabook ko ito sa Klook ng mga around 2,200 pesos per night, good for 2. Tapos namurahan lang nga ako sa 2. Chinay ko ngayon sa Klook, mas mura pa pala sa January. December kasi ngayon guys, December, medyo pa autumn pa lang. Sa January, di ba super winter na, mas mura pa siya. Oh, meron nga 1,700 lang. Pakita ko sa inyo. So, ito yung name ng hotel, no? Ayan. Koko Hotel Osaka Namba. Tapos, sa January, ayan, merong 1,700 lang, 1,790. Tapos merong 1,900, ayan. 'Di ba? Super ano na nito, super value for money na talaga. Tapos kung dalawa kayo, maghahati pa kayo no. Tapos okay din yung area kasi merong malapit lang na train station. Ang pinakamalapit na train station, actually tatlo yung malapit na train station dito. Pinakauna is Ebisuchu Station. Ang Ebisuchu Station, mga ganyan lang, 2 to 3 minutes walk lang. Yung Namba din, malapit lang yung Namba guys, 700 meters. Siguro mga 10 to 12 minute na lakad. So, kung manggagaling kayo sa airport, isang sakay lang kayo. Pwedeng, di ba, airport, naalala nyo nung nag-travel tayo pa Japan. From Kansai Airport, nag-train tayo papuntang Namba Station. Tapos pag Namba Station, pwede nyo siyang lakarin na lang. Kaso mga 12 minutes lang na lakad. But at least isang sakay lang kayo. Makakapunta na kayo dito sa
Coco Hotel. Di ba? Ang ganda ng location. Like, isang sakay lang sa airport, walking distance sa Namba. Dotonbori, mga walking distance din, pero mga 15 to 20 minutes na lakad mula sa hotel. Mas malapit yung hostel ko dati, no, yung Wise Cabin, kasi ilang lakad lang yun, less than 5 minutes Dotonbori na. But for this one, 15 to 20 minutes na lakad. But, ang ibaba nito is Nippon Bashi. Di ba yung napuntahan natin, yung parang Akihabara. Nagpunta na tayo dito ng parang Akihabara na yung maraming mga anime, maraming mga technology, mga cameras, gadgets, maraming mga gadgets, no. Dito, nasa Nippon Bashi siya. Tinuro ko na to dati, sabi ko, ala, dyan yata ako mag-stay. Dito nga, it's true. Ito yung Coco Hotel, Osaka, Namba, no. So, ang lapit niya sa Nippon Bashi. So, kung mahilig kayo sa mga gadgets, animes, andyan lang yan, sa baba, as in pagkababa lang. Tapos Dotonbori, malalakad lang din. And Namba, pagpa-uwi ng airport or mag-explore kayo sa Osaka. Like, very helpful ang Namba station. Tara, baba na tayo, explore natin yung area and then kain tayo kasi hindi pa ako kumakain. It's already 3:49. Let's go! Tara na guys, let's go. Bumaba na muna tayo. Let's explore the area. And malamig na naman. Anong weather ba today? 8 degrees Celsius. So, ang taas na naman ng energy ko. Hindi ko mailabas yung energy ko sa labas kasi ibang nilalabas. Hindi ko mailabas yung energy ko sa labas kasi ang lamig, di ba? So, pag nandito ako sa bahay, di ba pag nasa labas ako, ganun lang ako. Tapos pag nandito ako sa bahay, it's me, so I'm finally defying gravity. Tara na, gutom lang talaga. Gugutom na naman ako. And guys, ito yung jacket natin. ROI ko na to, no? Everyday ko na to. Everyday, isa lang yung jacket ko. Okay, so this is the lobby of the hotel, no, guys. Merong mga free na, ayan, pwede kayong kumuha naman dito. Unlimited. Merong free instant coffee, creamer, sugar. Merong free na, charot, hindi yan free. Merong shaver, ano ba to? Mapang-ipit ng buhok. May free na tea. Ayan, kung hindi kayo nagkakape, meron namang tea dito. And mouthwash. Wow, may free na mouthwash. Hair rubber. Shaving cream. Cotton. Everything actually. And may area din dito na pwede nyo i-leave yung luggage nyo. For example, nag-check out kayo at gusto nyo munang iwan or hindi pa kayo makapag-check-in. And this is the lobby. Hi! Friendly staff. And ayan, meron lang dito area where you can sit and relax. Tcharam! Hi guys! Hi, you wanna say hi? Hi! Thank you so much. Ayan guys, ito yung entrance ng hotel, no? That's the name, Coco Hotel. Ayan. And then, ayan, nasa Nippon Bashi area siya. Katapat na katapat lang, mayroong convenience store agad, no? May 7-Eleven. Tapos ayan, dyan na yung mga anime store, yung mga, ayan, marami na yung mga store ng anime, tapos pasok pa kayo doon, nandun na yung Nippon Bashi. Tapos sa area naman na to, dito yung, ano nga ba yung station na yun? Wait lang. Ayan, yung station na Ebi Sucho Station, ayan lang dyan. Mga 2 to 3 minutes lang na walk, nandyan na yan dyan. So, ano bang plano natin today? Magdi-dinner. Pero parang gusto ko rin bumili ng jacket kasi itong jacket ko, ayan, parang siya na lang lagi yung sinusot ko everyday. Like, don't get me wrong, like, alam ko na mahal naman kita, like, nakasama kita ng mga ilang araw, lagi kitang sinusuot, pero parang gusto ko lang ng parang bago. Kasi parang feeling ko sa samahan natin, hindi na ako nag-grow. Lahat ng mga gusto kong gawin, gusto mong sumama, didikitan mo ako, like yung mundo ko, umiikot na lang sa'yo. Parang gusto ko rin naman ma-experience yung mundo na hindi ka kasama. Pero lagi ko kasing kasama kasi nagtitipid ako. Nagtitipid ako, ayaw kong bumili ng jacket. So ito, day 7 na natin. Gusto ko rin naman ng space. 7 days na tayo magkasama na gusto ko naman na ma-experience yung Japan, na iba yung kasama ko. Kasi parang feeling ko hindi ko na ilalabas yung
Gusto kong yung potential na meron ako kasi nandyan ka. Please. Ang ingay ng motor. Nawala ka sa momentum. Tama na nga, mag-acting sana ako. Sana tayo. Malapit din dito yung Coromon Market. Di ba kumain tayo doon sa market na yun, Coromon? Gusto ba mag-dinner doon or diretso na tayo sa GU? Maghanap nga ako ng iba pang GU. Baka may GU pa na malapit. May GU sa Dotonbori pero baka may GU naman na malapit lang dito. Okay, wala guys. Yung GU sa Namba, sa may Dotonbori area, yun talaga yung pinakamalapit na GU. So, sige. Punta na lang tayo. Ang lamig. 8 degrees pero ang lamig. Ayan guys, this is Nippon Bashi during the night. So, pumunta tayo dito nung tanghali, no? Ito naman siya kapag gabi. Pag gusto mo, daan tayo ng saglit. Daan ba tayo, guys? So, ayan, no? Ito yung mga store dito, mga PlayStation. Kung kayo mahilig sa mga games, mga gaming consoles, ganyan, you would love Nippon Bashi, no? Again, ang Nippon Bashi, sinasabi nila na parang Akihabara ng Tokyo. Di ba ang Akihabara, famous sa mga claw machines, gadgets, anime. Parang ganon din dito sa may Nippon Bashi. Ay, cute. May mga DVD area sila dito. Actually guys, 10-minute walk lang dito yung Coromon Market. Sige, try natin dumaan doon. Ano ba, nasasakal ako sa'yo? Literal. Literal, gino-joke lang naman kita, nabibili. Masyado mo namang dinamdam. Nagbawal ba wala kang sense of humor. Sinasakal mo talaga ako. Kaya naisipan ko na bumili ng bagong damit because of that. Like, can you act your age? Hindi na tayo bata. So, wag mo naman akong sakalin kasi ang relationship, dapat binibigyan mo ng freedom yung mahal mo na gawin yung bagay na magpapasaya sa kanya. Hindi yung ganito. Na parang sinabihan lang kita na gusto ko tong gawin. Ayan, sinasakal mo na naman ako. Blackie, wag ganun. Ang pangit naman ang pangalan ng jowa. Blackie? Parang aso. Blackie, wag naman ganyan. Give me freedom. Diba? If you love someone, set them free. And if they go back, they really love you. If they don't go back, deserve mo. Kasi sinasakal mo eh. Ayan, no? Okay din yung location itong Koko Hotel Namba, Osaka Namba, no? Kasi pagbaba mo ng hotel mismo, yung ito na, Nippon Bashi na. So you will be, ano nga ba English nun? You will be parang, yung sasalubungin ka ba ng mga taong namamasyal dito, you will be faced by people who are into animes, usually the younger crowds, no? Younger crowds and the local Japanese. Yan, meron ding malapit na McDonald's kung medyo nagki-crave ka na ng mga familiar na pagkain, no? Kasi nagsasawa ka na sa mga Japanese food, but that's it basically. Ayan, no? Meron lang mga ganito na mga parang anime store building. Ayan, no? Maraming mga gashapon. Pero medyo natatakot na kasi ako mag-film doon kasi 'di ba nung isang nagpunta ako dito nag-film ako sa isang building, sinaway din ako. So, medyo nasashy ako mag-film doon. Ayan, no, ang dami lang mga anime stuff, no. Kaso dito lang ako mag-film sa labas, baka pagalitan nila ako. Ano yan, oh? Mga collectibles. Ay, daming tao. Ayan, oh, guys. Ano ba yan? Hindi ko na kasi makakilala yung mga anime, guys. Huwag nyo namang i-judge kung anong henerasyon ko, pero hindi ko sila kilala. Tapos sa likod ko guys, ayan o. Sobra sa street na to, sobrang dami mga babae na, ayan o. Nag-o-offer sila ng leaflet. Ano ba yun? Anong in-offer nila? Anime? Basta sa street niyan, super daming babae na mga batang babae. Tapos nag-o-offer sila ng papel na, ganun. Siguro mga promotion ng anime, tapos medyo naka-costume din sila ng slide. Guys, nakakita na naman ako ng ramenan. So, mura lang yung ramen nila o mga around 1,000 yen. So, mga 400 pesos lang yan. Yung iba, 970, 850. So, mas mura pa. Pero medyo nako-curious ako sa mga dito. Yung hindi siya ramen, but ang tawag sa kanya is
based deep noodles. No, mga deep noodles. Na mga ganong range lang din, mga 400 pesos. Ano kayang lasa niyan? Ba't ganon? Parang dried noodles siya. Tapos, if magko-combo ka, ayun no, akala ko kanina yung 360 lang, sabi ko lang mura naman. Dapat pala bumili ka muna ng noodles, ito dito. Tapos pag mag-additional ka na lang, ang mura na lang, 360 na lang, magkano na lang yun? 100 plus, no? Ito 250 na lang pag i-add mo. Try ba natin? Dito kasi mag-order. Self-order kasi doon guys, yung parang pipili-pili ka. Hindi ko makita kung paano yung bibili ako ng noodles plus mag-additional ako ng mga kanina. Pindot-pindot lang kasi doon, tapos wala siyang English na instructions. Nahihirapan ako. Nag-decide ako na, sige, hanap na lang tayo ng iba. Hanap na lang tayo ng iba, guys. Alam mo, medyo nangungusap sa akin yung McDo. Sa totoo lang. Masarap yung McDo sa Japan, guys. Bigyan ba natin ng chance? Tara guys, mag-McDo tayo. Hindi pa naman ako Bakit? Kung makaano ka na, maka-judge ka naman sa akin. Day 8 ko na ngayon, pero first time ko magma-McDo. Aren't you proud of myself? Say, I'm proud of my yourself. Guys, mag-McDo na tayo. First time lang naman, ha? Parang gusto ko lang na McDo talaga tonight. Let's go. Okay guys, order McDo. So ito yung... Ay, may after 5 PM pa silang nalalaman. What's new? Ay, cheese beef stew pie. Parang kakaiba yun. Gracoro. Tignan mo yung burger. Tapos merong cheese. O diba, meron din namang mga bagong pagkain sa McDo guys. May ganito sila. O, Sankaku Choco Pie. Diba? Ang daming iba. So, kainin natin yung mga iba. Chief. Okay, isahin mo yan. Go, add to order. Ay, ang mahal ha. Ay, hindi. 260 lang pala guys. 260 sa mga 100 pesos lang yun. Sige, mag-ano tayo. Gracoro, gusto nyo? Sige, Gracoro. Gawin na nating meal yan. Let's make it meal. Ang side natin, mag-salad na tayo, no? O mag-fries pa. Salad na para medyo hindi naman nakaka-guilty. Roasted sesame, Coke Zero, medium. Add to order. And for the dessert, walang mahal nun. Ito, isa. Try natin yan. 180 lang naman. Go. Ang total niya is 1,260. Not bad, di ba? So guys, ito na yung order natin. Nag-order tayo ng burger, no? And then, yung side dish na salad. Plus itong cheese beef stew pie. And then, yung chocolate pie, Sankaku, Coke Zero, and of course, overlooking the people passing by. Sorry. So, ang total nito is 1,260. Pwedeng dito na lang para, ayan, perfect yung lighting. At wala kang katabi, wala tayong makukuhang tao. Love it. So, 1,260 yen or mga 500 pesos, no? Mga ganon. More or less 500 pesos. I mean, not bad na yun sa Japan, no? Medyo madami naman tayong in-order and 500 pesos per meal sa Japan, I think, hindi na yan, it's normal na. Normal na yun. Budget na yun. Budget meal na yan. Siyempre, simulan natin sa, anong pangalan sa burger? Ay, naka-Japanese din yung kanilang, naka-Japanese. So, hindi. Ay, meron English. Gracoro. Gracoro burger. Tawag dito is Gracoro. Ito yung burger. Siyempre may patty, may mga cabbage, cheese, and alam ko may laman yung patty, no? Let's try it. Medyo weird sa akin yung lumalabas. Itong white na lumalabas kasi. What's that? Parang giniling na bigas. Di ba carbs na ito? Carbs na ito.
yung cheese. So, nag-expect ako, medyo meaty ang lasa nito, no? Yung patty, nag-expect ako na dapat meaty. Kasi carbs to carbs. Pero parang, dahil nga lasang bigas siya, parang lahat siya, carbs. Okay, no? So, walang meat. I'm not sure if this is a vegetarian burger. Baka vegetarian burger siya. May konting lasa naman ng patty na medyo meaty. Pero nalalasahan ko talaga yung parang bigas. Pero I like na merong cheese. Very flavorful yung cheese na nadadala niya. Nadadala ka niya sa ibang mundo. Charing. Overall, okay naman yung combination. It's just that medyo na-weirduhan lang ako sa lasa ng patty. But I think I'll give this mga 8.5. Hindi masama yung lasa, but I was expecting for a meaty flavor. A meaty or parang burger patty flavor. Ganun. Okay, next one guys, we're gonna try the salad. At pansin ko dito sa Japan, no, medyo, pati yung tinidor nila, hindi to plastic. No? Parang kahoy. Ito rin mga paper cups. So, maybe they're trying to initiate campaign ng anti-plastic. But still, syempre marami pa rin pinuputol na kahoy if we use paper, no? But I think it's something or it's a situation na we have to compromise, no? Maybe ito yung lesser harmful sa environment, but hindi siya like super positive talaga, but I think lesser harmful than than the plastics. So let's try their salad. Bali mayroong mga lettuce, may nakikita. Akala ko sibuyas. Akala ko hindi pala siya sibuyas. Pero mukha siyang sibuyas, guys, no? Hindi ko alam kung ano yon. And then, meron pang ganitong yellow. Ano yan? Mukhang familiar yung lasa. Hindi ko alam yung pangalan ng ano. Pero very plain na wala silang sauce or something. Meron pala. Ito yung sauce. And kapag nakakita kayo ng ganito, dalawa. Usually, yung pagbukas ito, ginaganto lang. Pinipress mo lang siya sa gitna. Ay! Sorry guys, natapon. Sino may kasalanan guys? Kayo yun. Kayo may kasalanan kasi gusto nyo makita, di ba? Natapon to. Buti na wala akong katabi guys. Kasi kung may katabi ako, sobrang nakakahiya. Mapupunta sa pagkain niya. Yung sauce natin. Pinupunasan ko guys ha. Ganon ako kabait. Gusto mo yung lahat ng ginagawa mong mabubuti. Dapat binobroadcast mo, no? Para malaman ng mga tao na, ay, mabait pala si Mark. Ganon. Yan guys. Ang sarap ng dressing. Sayang natapon, no? Ang sarap ng dressing, guys. Pag nag-McDo kayo, guys, mag-salad kayo, mag-side, yung instead of fries, try nyo magpanggap na health. Nagpapanggap lang naman ako. Mas masarap yung fries. Try nyo. Ang sarap ng ang sarap ng dressing, grabe. Itong salad, diba, kasi sobrang plain lang niya. Pero with the dressing, parang nag-iba yung hangin. Ang sarap. Cheese beef stew pie. This is it. Dito na tayo. Baka matapon na naman. Medyo na ako. Ooh. Bango ah. So, kita nyo. Parang dalawang siya. Ito yung pie, no? Sa side na to, ito yung beef. Sa side na yun, parang may mga cheese. Cheese and beef. Oh. Ang sarap. It's so good. Gusto ko yung naglalaban yung cheese saka yung beef. Super sarap ng beef, flavorful. Yung cheese naman parang, oy, wait lang. Wag mo nga akong agawan ng eksena. Parang ganun.
Pero mas nananalo yung flavor ng beef, no? Beef, tas yung cheese parang nagsusupport lang siya. I love it. Try nyo guys. Cheese beef stew pie. For the salad, super sarap ng dressing, but yung salad itself, so-so lang sa akin. So maybe I'll give this mga 7.8. Pero masarap yung dressing eh. Mga ganun. But this one, I really like it. Crunchy. Flavorful. I'll give this mga 9.63. This, the Sankaku chocolate pie na. Let's see. Kaso very ano siya, nahuhulog-hulog na. Very flaky. No, flaky. Si Anson yung naiisip ko sa word na flaky. Very flaky. Huh? Pero meron ng chocolate, oh. Medyo chewy. You expect ko sa pie, di ba, medyo crunchy. But this one, flaky and chewy. Flaky yung ito, pero yung ito, yung sa gitna, chewy. Tapos meron ang chocolate na nagme-melt. Ayan, no? Sarap. Mahilig ako sa mga chewy na pagkain. But I'm not sure if yung pagka-chewy nito is bagay siya for a pie. So I'm kind of confused kung gusto ko ba siya or hindi. Chocolate is not too sweet, no? Diba usually pag yung chocolate parang sobrang tamis. This one not. Flavorful yung chocolate but not sweet. I like that. I like that part. The flaky thing, not too sure if I like it. Tsaka yung chewy na part. But maybe I'll give this 8.13. Yeah. Guys, pakita ko lang sa inyo. Nagsusugat na yung mga balat ko dahil sa lamig. Ayan, no? Actually, pati sa mga legs ko, may area sa legs ko na medyo nagkakaganyan din. Nasusugat kasi, di ba, sobrang lamig. Pag sobrang malamig, nagda-dry yung skin ko. Tapos pag nakakaskas siya sa t-shirt, sa pantalon, nakakaskas siya sa kahit anong nakakaskas, ang bilis niyang masugat kasi nga dry. So I recommend always put lotion, no. Nakalimutan ko kasi mag-lotion kaninang umaga. Naglo-lotion ako in the past few days. Kaso kaninang umaga, nalimutan ko na naman mag-lotion. Kasi siyempre maglalakad-lakad ka, nakakaskas-kaskas yung pantalon mo doon sa skin mo. Tapos ito siguro dahil dito sa sleeve, yan, sa sleeve ng jacket ko, nakakaskas-kaskas siya. So always put lotion para hindi magda-dry yung face mo at medyo nagiging smooth siya na. So, balik na tayo sa Dotonbori. Lakarin na natin para makabili na tayo ng something doon sa GU. Ay, andito na pala agad tayo guys. Ang bilis. Kakatapos ko lang sumakdo. Ito na pala. May GU dyan. May Uniqlo. Itong Toho. Ito yung... Paano mabasahin yung ano niyan? Yung 0101. Charing. Oy-oy. Uwi-uwi. Baka yan. Basta nandito na tayo sa may Namba Station. Lapit lang din pala sa Namba, no? Ayan, magkakatabi lang pala to guys. Yung Coco Hotel, tapos Nippon Bashi. Tapos, ganyan ka lang. Ito na agad. Namba na. Dotonbori na yan. Ito na yung Italy. Yung building na mukhang Europe. Ayan, dami palang tao dito. Nung nakadaan ako dito ng isang araw, hindi siya ganito kadaming tao. Pero ngayon, ayan, maraming tao. Tumambay tayo dati dyan sa Ito yung building na mukhang Europe. Guys, isang ibang GU pala to. Di ba dati nag-GU na tayo doon sa malapit sa Glycosine, sa Dotonbori? Ito pala GU, feeling ko GU Namba. Basta dito sa building na OI. Ayan no, yung building na OI. May GU pala dito. Ngayon ko lang nalaman to. First time ko rin dito. Ayan, GU. So, punta tayo sa 6th floor ng building na OI. So, guys, mali yung elevator na nasakyan ko. Sumakay kasi sila lahat dun. Sumakay din ako.
Yung pala, yung elevator na nasakyan ko, diretso siya dito sa 8th floor. Toho Cinemas. Ayan. Isa lang yung stop niya. Ground floor lang, tsaka 8th floor. Diretso lang dito sa Toho Cinemas. So, hindi tayo pupunta dito. But at least, ang silver lining, nalaman natin na meron palang Toho Cinemas. Charing. So, kung gusto nyo mag-movie sa Japan, ayan. Dito kayo. Di ba nakita natin yung ano nila, cinema dito sa Japan? Oh, ang taray ng ano nila, tindahan ng kakainin. Maraming option, hindi lang popcorn. Nalaman natin na sa Japan, pwede kang kumain ng chicken nuggets sa cinema. Meron din silang mga ganyan. Oh. May beer? Beer ba yun? Oh. Yan, pwede kang mag-cinema dyan. May presyo ba para malaman? Total lang dito na tayo. Gawin na natin productive. Magkano yung cinema dito? Makiusyoso tayo. Kunyari, bibili tayo. Buy tickets for today. Sabihin natin, Moana. Ano ba yun? Sige, kunyari yan. Please note that any patrons under 18, okay. Okay, ang daming gagawin. Gusto ko lang malaman kung magkano po. Ba't parang ang dami kong kailangang maggawin? Okay, dun pala. Oh. Parang hindi ko nalalaman. Ano na? No? Ito, late show 1.5. Pag high school ka, 1,000 baht, 400. Okay. Ayun lang. Hindi, yun lang naman po yung gusto ko. Malaman lang kung magkano. 1,000 kapag high school, siguro mga estudyante. 1,500 yung regular. So, ang 1,400, ang 1,500, 600 pesos, guys. Not bad, no? Kasi magkano na ba yung sine sa Philippines? Sorry, tagal ko lang hindi nakakanood ng sine sa Pilipinas. But yeah, kung gusto niyo dito, 600 pesos, mag-sine sa Japan, di ba? Para maiba lang. Ayan, syempre lalabas tayo kasi nagkamali. Antayin muna natin na makaalis sila. Kasi nakakaya namang ma-judge nila na babalik ako sa tamang elevator. Antayin muna natin silang makalabas. Okay, tara na. Okay, mag-elevator ulit tayo. Ay guys, ang laki ng GU dito. Kasi sa may Dotonbori, 2 floors ang GU. Dito kasi 1 floor lang. So, mas malawak siya. Guys, hindi ko na muna kayo sasama sa pamimili ng damit. Kasi, I think same lang naman yung presyo nun sa Dotonbori, no? Para makapagsukat ako ng mabilis. Gusto ko kasi maraming isukat today para mabilis ako makabili, no? Kung may camera kasi minsan naghahanap ako. Saan ko ilalagay yung camera para magsukat niya? So, update ko na lang kayo kung may mabibili ako later. Okay lang ba or magtatampo kayo? Comment down below. Sorry. Mamaya na lang ha guys. Para mabilis tayo. Para makabili. Kawawa naman kasi ako. Maririnig niya. Bibili tayo. Joke lang, Blackie. Like, window shopping lang gagawin namin dito. Hindi totoong bibili ha. Baka na naman sakalin mo na naman ako. Sige na nga, sama ko na kayo. Naawa naman ako sa inyo. Ano ko lang kayo. Isang explore lang para makita nyo lang yung mga tinda. Ito mga ganito, 4,990 guys. 4,990 yen, no? So, magkano lang yan? Mga 2,000 o wala pang 2,000 pesos, no? Yan, mga pambabae yan. Ito naman, mga pang ganyang pambabae. Pag gusto nyo medyo mahaba-haba, 6,990 yen. Yan, ay cute din ito. Oh, ang ganda nito, tignan yung tela guys. Diba, akala mo hindi makapal, pero makapal yan. Magkano ganyan? Yan. 5,990 yen. Ay, parang gusto ko yung sa, ayan. Parang nakita ko rin yan sa Hong Kong. Gusto ko rin tong white. Actually, parang lahat ng suot ng model dito gusto ko. Gusto ko rin to. Bali yung tatlong yan. Parang yan yung gusto kong bilhin dyan. No? Yung white, yung brown, tsaka itong gray. Ito, nakita ko na to. Nakita ko rin to dun sa kabilang G. Yeah, 4,990 lang din to guys. Or mga 2,000 pesos lang. Mura lang naman. Mura naman pang winter nila. Kaya ba to? Ay, watch your vlog ka na. Mag-say hi ka, dali. Hi! Nag-vlog ako actually. What's your name? Ben? Okay. Mag-isa ka? Oh, wow. Solo travelers. Okay. So, ayan guys. You watch my vlog. Sige, i-watch mo to ha.
Taiwan travel. Taiwan travel ba? Oh, yeah, last light. Hindi ba yun? Pati ako nakalimutan ko na rin. Hindi ako. I watch your post yung mga recommendation. Ah, So okay. before I went. Okay, anong mga naalala mong recommendation? Baka nagjo-joke ka lang. Kailangan mo masagot ka. Hindi joke. Nice seeing you. Ayan guys, perfect merong bakal dito sa salamin. The mirrors, may bakal dito. So, dyan lang kayo ha. Be the judge. Susukat-sukat ako. Let me know if it's good or not. Ha? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako mag-decide. This is the first one. I like it. Okay, sabihan niyo ako. Parang nagugustuhan ko na to. Unang sukat ko pa lang. Is it good? So guys, ito yung pangalawa kong napupusuan. Nakita ko na to dati sa GU. Sabi ko, ay parang good bet ko to. Tapos ngayon, wala rin silang medium. Dati kasi nakita ko sa GU sa may Dotonbori. Isa na lang medium. Hindi ko pa binili kasi sabi ko marami pa namang GU dyan. Ito yung small kaso masyadong maliit yung small. Masyadong maliit yung small. Yung large naman masyadong malaki for me. Medium talaga yung para sa akin. Hindi ba? Medyo bitin yung small eh. Although kasya naman sa akin yung small, okay lang naman. Pero mas gusto ko yung medyo mas maluwag ng konti. Check natin yung large. Parang okay lang naman din yung large actually. Parang okay. Mas okay ako sa large kaysa sa small, but mas okay nga yung large kaysa yung parang mas masikip. Pero medium talaga yung perfect na fit, I think. And merong bulsa dito. Pwede mong paglaan ng gamit. At least hanggang sa may leeg siya. So kapag winter, extra protection na rin siya. No? Ano ba? Bibili na ba natin to? Or maghanap tayo ng medium, no? Okay, so how about this one? Same design to nung brown kanina, pero to black. What do you think? Ganda rin to, no? Medyo black. Yun guys, so nagsisale na yung mga ganito kasi pa winter na yung mga jacket nila. 1,490 na lang, 600 pesos na lang yan. Try nga natin. Yeah, yung design niya mukhang baliktad na. Kasi may ganun. But hindi siya baliktad, may bulsa nga dito eh. Yun guys, parang hindi masyadong giving sa akin. Parang hindi masyadong bagay sa akin yung ganito. I'm not sure. Bagay ba? Dahil may t-shirt lang. So guys, yung mga ganito na jacket naman, 2,990 yen. Yan. So mga ano yan, 1,200 pesos siguro, no? Pero kapag pupunta kayo ng summer, ayan na naman. Ganito to lagi guys. For example, ngayon di ba bibili ako sa Japan kasi malamig. Ngayon ito mabibili ko siya ng mga 1,200, ganun, 1,200. Pero pag pupunta kayo ng summer, minsan nagiging ano na lang to, 500, 400 pesos. Kainis. Kainis. Pero ngayon ko kasi siya kailangan, di ba, sa mga malamig. So ganun. Ito guys, bet ko to. Ano sa tingin nyo? Yung 1,200. Maganda rin yung tela niya kanya kasi. Ganyan. Tapos, kapag sobrang lamig, pwede mong i-ganon siguro. No? Ayan, pwede mong itakip kapag super lamig na. Pwede mong itakip yung kolyo mo. Tapos natatakpan na yung dito mo. Ganyan-ganyan ka na lang. Para ka na ninja. Charot. Guys, ito naman kaya. Yung parang pang ano, Korean novela. Ano naman to, mas mahal nga lang to. Magkano nga ba to? Wait lang. This is 6,990 or mga 6,970 2,800 siguro. 2,800 pesos. Try natin kung bagay sa akin to. Ito guys, ito small naman to. Pakita ko sa inyo. Or mag-medium ba ako? Parang okay din yung fit sa akin ng small, pero mag-medium na siguro tayo, no? Para medyo mas maluwag ng konti. Ito guys, yung medium na size. Mas okay ba medium? Or parang mas okay yung small? Ano kaya?
Or mas okay yung ganito guys. Small din to. Ito kasi yung suit ng model eh. Yan, ito yung model. Yan yung suit niya. Itong kulay na to. So baka mas maganda to. Para lang maiba, hindi siya black. So guys, I decide na lipat tayo dun sa kabilang GU. Baka meron pang medium dun. Gusto ko kasi talaga yung white. May mga iba na akong gustong bilhin dito. Kaso, di ba, kailangan maka 5,500 yen and up para tax free. So kung bibilhin ko na dito, tapos isa na lang yung bibilhin ko dun sa kabila, hindi na ako makaka-tax free dun sa isa, di ba? So dun na lang ako, lilipat na lang ako para dun ko na bilhin lahat para isahan na lang yung bayad. And then magko-close na kasi rin to ng 8 PM, nag-announce na. It mga 7:30 na rin. Eh dun sa kabilang GU hanggang 9 PM pa. So punta na lang muna tayo dun. Parang almost same lang naman yung mga panindad nila. Kung anong nandun sa kabila, nandito din. Ayan guys, papunta na naman tayo sa Shinsaibashi. Para na namang people mob. May mob na lang. Ang dami na laging tao dito. So guys, nandito na ako sa kabilang GU. May nahanap ako medium. Tapos isa na lang kinuha ko. Tapos kukunin din ni kuya. Tapos tinignan niya ako. Tapos nagtitinginan kami sa tinitignan niya ako kung ibabalik ko. Kung kinuha ko lang tapos ibabalik ko. Ang ginawa ko, kinuha ko na. Hindi ko pa sinusuka si Rock. Sorry kuya, I love you. Kinuha ko yung medium guys. Kukuha lang. Nasukat na ako. Guys, ito na yung medium. Pero ngayon naman nagdadalawang isip ako kung magla-large ba ako. Pero medium na. Perfect fit lang. Yan. Meron siyang zipper, meron din siyang botones. Pwede mong i-botones kung trip mo, or pwede mong i-zipper. Meron siyang bulsa dito, di ba? Sige. Okay na to guys. So ano to guys, mga 2,000 pesos to. So, pinakita ko na black din. So, gusto ko kasi may hood, di ba pag winter parang kailangan mo rin ng protection sa ulo. Tapos medyo makapal din yung dito niya. So baka magtampo si Blackie, no? Kasi parang mas masakit yun yung ipapalit mo sa kanya kasing kulay niya. Mas maiintindihan niya pag yung pinalit mo sa kanya mas maputi. Sabi niya, bakit gusto mo ba ng mas maputi? Pero yung papalitan mo siya tapos same kulay lang, parang mas masakit yun, no? Anong wala siya? Mas mahaba yung ano? Sorry, mas mahaba yung hood kaya pinalit ko. Pero okay pa naman ako kay Blackie. Pero parang nagdadalawang isip na ako. Kasi ito talaga yung gusto ko yung hood. Sama kayo. Hi! Dito ka lang? Dito lang sa Osaka. Ay, picture na tayo. Tapos na? Hey, nice to meet you. Nice to subscriber. Bye-bye. Hello. Hello. Hi. Bye-bye. Enjoy kayo. Guys, nakikipag-agawan pa ako ng medium dito na white. Meron pala dito sa gilid. Oh, meron pang tatlong medium pa na ganito. So, hindi naman pala siya super out of stock. Hiwa-hiwalay lang may white. Ito meron din sila doon na naka-display. So guys, balik muna tayo ng hotel, no, kasi medyo mabigat tong pinamili ko. Nakabili na tayo sa GU. So from Namba area, yan dyan. Lakad ko lang yung Namba from there. So dami ko lang nakikita mga ganito, mga local ramen shops, mga inuman. Tapos parang meron ng fog. Wait nga. Nakita ko yung isang tao nagsalita may fog. Ay! Nawala. Meron kanina, di ba? Nakita niyo ba? Or ako lang? Uy! Fog na B! Winter na B! Happy winter na? Happy winter. Winter na guys. Ayan, at least meron tayo mga bagong street na nadadaanan kasi bago na naman yung hotel natin. Ayan, no, parang gusto kong kumain sa mga ganyan lang. No, very local. Meron nga dito mga izakaya lang na nasa labas. Oh. Ay, ang gwapo naman nun. Wait lang. Oh, pak, diba? Di parang hindi ko na kaya mag-dinner. Doon pa lang busog na ako. Hotel Alps. Yes, may mga grocery store lang dito. Nakaka-curious din pumasok sa mga ganyan.
Mga grocery stores. Ooh! Hindi pa tayo naggaganyan guys, no? Hayaan nyo guys, pag malapit na tayong umuwi, i-check natin kung makaka-afford tayo magganyan. No? Medyo mahal kasi yung mga ganyan. Mga beef dito. Pero sobrang sarap guys. Pag mag-Japan kayo, make it a point na kahit isang gabi lang, ganun, mag-splurge kayo sa pagkain, sa beef. Yung mga yakiniku nila, ibang level. Mahal pero sobrang sarap guys. Sige, ito-try natin pag malapit na tayong umuwi at medyo may natitira pa naman sa budget. Ngayon, yung mga normal muna tayo. Ayun guys, bumalik muna ako dito sa hotel kasi nga ito medyo mabigat itong mga pinamili ko. And kailangan ko talagang bumili ng isa pang bag kasi yung may bag ako ngayon may luggage, diba? 21 kilos na yun, wala pa akong pasalubong. So, sa binili kong to, siguro mga 5, oh my, ang bigat nito eh, mga 5 kilos yata to. So, kailangan ko talagang bumili at bibili rin ako ng mga iba pang pasalubong. Kasi nga December ngayon, diba? Christmas season. So, this time, medyo mamimili talaga ako ng pasalubong kasi isasabay ko na sa mga Christmas gifts ko sa family ko. So, bibili na lang ako ng mga nakapagod, no? Napagod ako sa pamimili. Nakapagod and, ito pa, bigat nito. Tapos, naglakad ako dito na medyo malayo din yung lakad ko, 15 minutes from Namba area. Tapos habang naglalakad ako din, nagbabasa-basa na lang ako ng mga comments, ganun sa YouTube. Kasi di ba naka-vlogmas tayo ngayon, so nag-upload ako everyday. So as much as I can, tinatry ko naman na magbasa at mag-reply, pero hindi ko nare-replyan lahat guys, sorry. Kasi nga, I don't have the luxury of time. I'm also like filming ngayon, no? So, yung mga nababasa ko, ang sweet naman ng mga messages nyo guys. Sabi nila na, masaya kami nakikita yung kaaraw-araw, pero sana magpahinga ka din. Gusto kita masubaybayan ng matagal na panahon. Huwag kang magsasawa. Stay safe and happy travels. Ang saya naman ng mga messages nyo na sinasabihan nyo ako na magpahinga, no? Oo nga, guys. Kasi nga, everyday ako nag-upload ngayon kasi nga vlogmas natin. But before naman ako mag-decide na mag-vlogmas, syempre kinonsider ko rin yung mga bagay-bagay. Tinanong ko rin yung editor ko, syempre kung kaya niya ba. Kaya mo ba na everyday tayo mag-upload? Gina G yung editor ko actually. Sabi ko nga okay lang kahit hindi kaya, like no pressure, hindi naman kailangan magawa natin. Pero Gina G si editor, so thank you editor. Sabi niya na kaya, ganun. Minsan nga sabi niya kahit dalawang edit isang araw. Pero syempre so okay naman sa editor ko. Tapos syempre ako nag-Thailand pa kasi muna ako kasi ngayon yung pahinga ko kasi alam ko mag-vlogmas ako sa everyday talaga na trabaho to. Everyday na kailangan may gagawin. So, nag-Pondo muna ako, 'di ba? Nag-Thailand ako. So, may vlog ako sa Thailand, mga 7 yata 'yun. So, parang yung first week napondohan ko naman na Thailand. So, ngayon na nasa Japan ako, at least hindi ako naghahabol na yung gagawin ko ngayon, uy, upload na natin to bukas, ganyan. Kasi may napondohan naman ako na 1 week. So at least, alam mo yon, hindi naman ako like sobrang pagod. Hindi naman ako like sobrang pressured. Although may mga ibang nagre-request na sana mas gusto nila real time, no? As much as I want guys na mag real time, mahirap na parang real time tapos mawawalan ka ng i-upload. So parang so much pressure on my part na parang, okay, anong gagawin ko today? Dapat makapag-content ako, di ba? Parang it's too much pressure. So parang mas gusto ko na ganito lang, nakakapagod, pero at least kahit may 1 week lang ako na pondo na before ako magganito, no. Pero thank you for your kind messages. Although ako kasi 'di ba nanggaling ako sa corporate world, tas accounting firm pa yung ako outsourcing yung mga work ko, pero lahat ng clients ko accounting firm sa ibang bansa. So, ang culture of overworking nasa aking dugo. So, hindi ko naman dinideny na medyo mayroon akong culture of overworking talaga. So, parang, sige, kaya yan, work, ganun. So, parang nadadala ko siya. Yung culture ko sa office na sanay ako sa ganun na maraming work. Medyo nadadala ko siya dito sa pag-vlog na, sige, kaya yan. But thank you for reminding me to also take time to rest and take time to pause. That's why after every vlog ko, actually, lumalabas pa ako, nagkakaroon ako ng me time. Kasi minsan gusto ko lang talaga maglakad nang hindi ako nagsasalita. Na parang naka-music lang ako. Tapos
parang feel ko lang na nasa K-drama. Yung ganun. Kasi, syempre, pag nag-vlog kan, ang dami kong chika, ang dami kong ganun. So, may mga times may mga namimiss akong makita na lugar, ganun. So, gusto kong bumabalik ako dun sa lugar na yun. For example, tapos maglalakad lang ako ng parang me time na lang. Yun na lang din yung rest time ko. And, ayun, sa Bangkok nga naman, nakapag-rest ako. 2 weeks ako dun, pero mga 6 or 5 days lang ako nag-vlog dun. So, the rest of it, nagpe-prepare ako for Europe. And at the same time, nagre-rest ako. Kasi sabi ko nga, may papalapit akong vlogmas na parang everyday ako magtatrabaho. So parang nag-rest talaga muna ako. May pundasyon muna tayong rest time, no. But ewan ko, hindi ko lang talaga mapigil na parang magtrabaho. Parang hindi ko kasi siya like super din iniisip na work, no. Iniisip ko nag-i-enjoy lang naman ako. Nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. So parang okay lang sa akin, no. Kahit nakakapagod, hindi siya madali, guys. Nakakapagod. Pero since ini-enjoy ko yung ginagawa ko, so it's okay. Di ba kanina nga sabi ko na hindi ko na kayo sasama sa GU, guys, kasi mahirap kasi mag-fit ako, maghahanap ako ng camera, ganun. So, pero pag nandun na ako, ino-open ko naman yung camera, di ba? Kasi parang ayaw kong gawin yung mga bagay na hindi ko share sa inyo. Parang I'm too invested. Masyado na ako na-attach sa camera at sa inyo, guys, na parang okay, kailangan, sige na, ipakita ko na, ganun. Kasi sayang naman kung hindi ko i-share yung memory, yung ganun. So, ayun. Thank you for your kind messages. I'm taking time to rest naman, no. Like, ito nga, after nito, like, lalabas ako, I will have my time there, me time, na hindi ako nagvi-video, and I'm just gonna, listen to music. Pero itong vlogmas nga, kasi everyday talaga ako nag-upload, medyo nakakapagod talaga to. Pero nga, parang niready ko naman yung utak ko na, okay, for this vlogmas, i-try natin to. Kasi, di ba, it's my 6th year na yata sa YouTube, but never ko pa nagawa yung vlogmas. So, ngayon na, ayun nga, wala na akong work, tapos I have help na rin sa editor ko. So, I think, this is the perfect time na magawa natin yung vlogmas, yung daily upload, no? Hindi ko ma-imagine, alam mo, kahit wala na akong corporate job, for example, nag-resign na ako, di ba? Tapos, kung ako pa yung mag-i-edit, hindi ko kaya mag-vlogmas. Hindi ko kaya mag-edit ng everyday. Kasi imagine ako, mag-film ako, gigising ako, lalabas ako ng hotel mga 9 a.m. or 10 a.m. Tapos matatapos ako mga 10 na rin or 9, di ba? So parang, 12 hours. Tapos after mag-edit pa ako. Parang hindi carry, di ba? Hindi na talaga kaya. Ayun. Nung nag-resign nga ako, parang akala ko, sige, mababawasan na ako ng trabaho. Parang feeling ko, chill na lang. Parang hindi ko naman naramdaman. Parang hindi ko naman naramdaman na nag-chill ako. Dahil pa rin work. Pero ayun nga, I don't wanna complain kasi parang to be in this position, to be given the platform like this in YouTube, parang it's a great blessing and it's a great privilege to me. So parang nakakapagod, pero laban, guys, hindi tayo masusuko. At dahil dyan, sige na, isukat ko na nga itong mga pinamili ko. Kasi malulubat na yung camera ko. Pakita ko na sa inyo dito na lang. Ito yung mga nabili ko, guys. So, 3 lang naman yung nabili ko. The first one is, ayusin lang natin. Itong bakot na to. So, ayan. Ganyan lang naman yung atake niya. Feeling ko masusuot ko to. Baka suotin ko rin to dito sa Japan. Tapos, syempre suotin ko rin sa Europe para ma-ROI, di ba? Suotin ko na to sa Japan para ROI na ROI. Tapos, i-recycle na lang natin sa mga upcoming trips natin. So, ito yung atake niya. Ayan. Magkano to? Ito yung 6,990. Ito yung 2,800 pesos. 2,728, ganun. And then, the next that I purchased is this one. Ayan. Ito yung ating, actually parang ito yung, I'm not sure kung this is my favorite purchase for tonight. Parang nagustuhan ko siya nung finifit ko na siya. Parang, lang ganda niya pala. Diba? Oh. Kita niyo ba yung atake niya? Parang ganda lang ng atake niya na parang, ganun ka lang. Parang, shh. Ayan. Sobrang makapal nito. So, gagamitin ko na rin to dito sa Japan, guys. Saka, i-recycle ko to sa mga upcoming trips. Para ROI. Kasi sa winter lang to magagamit. Sobrang kapal nito. Pag nagganito ako sa Pilipinas, para akong baliw, di ba? Pawis na pawis ka niyan. So, that's my second purchase. This is 2,000 pesos, guys.
Oo. 5,999 or 6,000. Hindi pala siya 2,000 kasi 2,400 pala. Kala ko 2,000 lang to guys. 2,400 pala to. Ayan. And then my last purchase is itong white nga. Na hanap ako ng medium. Meron pa naman palang 3 natitira doon. So this is the medium sized white one. So meron siyang zipper, pero meron din siyang mga botones kung gusto mo pa i-botones. Pero i-zipper na lang natin para mabilis. Yan. Ayan. So ang mga pinili ko talaga is yung umaabot hanggang leeg. Pag sinip yung ganun, matatakpan yung dito ko. Kasi pag sa winter guys, kailangan mo talagang natatakpan yung dito mo. But pwede rin naman ganyan siya. And then gusto ko talaga yung pabulsa ni Mayor. Kasi minsan gusto ko lang maglagay ng mga kung ano-ano dito. Like for example, mga barya or yung shades. Dito ko nilalagay yung shades ko or mga kung ano-ano lang. White, di ba? Magagamit din natin ito. Baka gamitin ko na rin to dito sa Japan guys. Para ROI na ROI. So ayun lang naman. That's my purchase. So this is also... Ay, it was mura to. This is 4,999. Ito yung 2,000 guys. 4,990. So 2,000 pesos. Ito pala mas mahal pala to. Ito 2,400. And then the black one is 2,800. So that's our purchase for today. Yan yung mga napabili natin. At syempre, nandito pa rin naman yung ating si Blackie. Blackie, you're still my number 1! Huwag ka na magtampo! So, lang guys, maraming salamat sa pagsama ulit sa akin ngayon. Diba, ang dami kong ganap sa naming chika natin today. But thank you for always watching my vlog. Thank you for always supporting me, guys. And thank you for sa pagsubaybay ng vlogmas natin na everyday. Sana hindi ka nagsasawa sa pagbumuka. Maraming salamat and I'll see you again on the next one. Bye-bye!